And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa ating lahat. A blessed Tuesday to all our viewers nationwide and worldwide, and to all our viewers sa ating mga areas, north, south, east, and west corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At muli po, nagre-live lamang po tayo kanina. And, but still, it's always a great blessing mga kapatid na tayo po ay nandito po sa ating pong programa at kung saan ay patuloy po tayong pinagpapala ng Panginoon ng mga kailangan po natin para sa paglago po natin. We're still on our topic, cultivate yourself and motivate himself. Cultivate and motivate, it is a very important topic na dapat nakalaguan ng bawat sapo, lalo na ngayon specifically for the wives and for the mothers out there. Join this episode once again, and I believe that this will be a blessing to you. Of course, with me, I am mga kasama ko po na co-host, walang iba kundi si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Bati po muna kay Ma'am. Isang mainit at naglalagablab na tanghali sa inyong lahat. Sobrang init talaga at mainit din ang ating talakayan, kaya huwag na huwag kayong aalis. Good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng taga-West Bank family, at sa aking mahal na asawa, at kay JJ at kay Jeremiah. Enjoy your watching and enjoy your lunch. At sa tanang nananaw ng mga Bisaya, labi na din na sa Hong Kong, mayong udto kaninyong tanan. Magandang tanghali po sa lahat. Lalo na kay Ma'am Flo, grabe nailip siya. Sabi niya nawala sa live. Pasensya na po, nagkaroon lang po ng technical issue. At sa lahat ng ating viewers, kagaya na sinabi ni Ma'am Marinelli, mga taga Jongkong, hello po. At medyo malamig-lamig pa dyan dito po sa atin sa Pilipinas, bagamat mainit, pero patuloy pa rin tayo nagpapasalamat kasi malalakas pa rin katawan natin. Di ba, partner? Patuloy tayong ginagamit ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. At sa aking family, hello, Brother Noel, si Pauline, ayan, nakita ko, online siya. Si Teresa, preparation siya kasi meron siya mamayang appointment. At sa ating mga viewers dito, marami na akong nakita dito. Si Ma'am Pen, si Ma'am Rhea, yan, nasa 56 na rin po yan sila. Nasa 56 na yung according sa ating real life viewers. Opo. Yeah, 61, yan. Ayan, kasi po, kanina marami na. Si Ma'am Ceci, at saka yung ating birthday, Ma'am Seni Villaranda. Hello po. Happy birthday po. Talaga naman. Hindi ko pa nakikita ang pangalan nyo dito ngayon eh. Baka busy kayo sa paghahanda. Hindi naman kami magagalit kung makakarating dito. Handa ninyo. At sa ating mga viewers sa ibang bansa, marami pong salamat. At patuloy po natin, ito si Ma'am Arlene from Hong Kong. Ito talagang avid viewer natin to. Hello Ma'am. Abangan nyo na dyan si Ma'am Arceli. Malapit na siyang bumalik dyan sa Hong Kong. At sa mga magre-replay, magandang tanghali po sa inyo. Amen, amen. Medyo, ano po, panalangin po natin mga kapatid. And shout out din kila Isaac, kila Daniel, and of course ay kila Omyang. Pakipanalangin niyo po dahil medyo nagluloko ang ating audio system ngayon. Kaya mapansin niyo po, parang medyo kulog dahil naka-array lamang po tayo and through the speaker ng muna naririnig po dito. At technically ay hindi natin alam, pero kagabi ay nag-uusap kami ni Pastor Hill at talagang alam ng Diablo kung anong pag-uusapan niya yun eh. So, yeah. So, ganun pa man, nakita ko na rin nanonood dito si Sister Marian. So, pakisabi kay Mr. mo, bumaba siya dito. Okay. Again, ay mga kapatid, no? Prayerfully, ay kasama rin po natin ngayon, no? Kasama natin ngayon ang ating mahal na pastor. Pastor Hill, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo lahat, mga kapatid. Pero bakit kaya hindi ko nakikita yung picture nyo? Yeah. Malakas naman po si Pastor. Pero meron po kayo sa live. Tatlo po tayo. Yeah. Opo. Di ko kayo makita rito sa akin. Ang nakalagay lang po ba dyan sa inyo po ay CSI logo?
Ang nakano? Ang nakalagay po sa picture namin, CSI logo. Walang ganoon. Ang nakalagay is, hack. Yan na, meron na. Yan, ako. Palagay ko ang problema na sa operator. Palagay ko rin po. Yeah. Well, anyway, so magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Talagang kahit na inahadlangan lahat ng Diablo ang ating programa. Kasi ngayon wala ako, naka-hotspot lang ako mga kapatid. Palagay ko panahon na mga tao balik na ng carrier. Internet provider. Sky to eh. Opo, alis na yan sa Sky. Ang bayad natin dito is skyrocket eh. Pero yung grabing taas ng bayad ang ibig sabihin. Pero yung kalang serbisyo, napaka-ground, hindi sky. Kaya pag hindi sila paano talagang sasabihin ko sa kanila yan. Okay, but anyway, so magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. At patuloy natin yung mga magaganda nating usapin patungkol sa ating usapin, cultivate and motivate. Napakaganda nito talaga sa totoo lang. Sabi ko nga kay Channel, ang lawak nito eh. At hindi pa nga tayo nagdi-detail, hindi pa natin pinag-uusapan in detail yung mga bagay na dapat nating hakbang na dapat natin gagawin para tayo ay mag-cultivate. Kasi paano tayo mag-cultivate yung mga hakbangin na dapat natin gagawin, kinakailangan maging mayroon tayong detalyadong steps na gagawin doon. Saan tayo magsisimula? Okay? Saan tayo magsisimula? Importante yun. Okay? Alright, so yan ang mga pag-uusapan natin ngayon at yan ang aking medyo tatalakayin ngayon sa umagang ito. Okay? Alright, go back to you. Amen, amen. Alam niyo po, napakaganda po nito. At last time ay magkaroon lamang po tayo ng short recap, Pastor, about sa ating napag-usapan last time dahil para rin sa mga nanonood po sa atin ngayon. Maganda na mabalikan natin kasi Tuesday, yung pagitan po natin, isang linggo po talaga. Go ahead, Mama Rinelli, Ma'am Sitcha. Yes po, napag-usapan po natin yung dalawang importanteng word last week, intention and obligation. That cultivation ay walang cultivation na hindi intentional at ang elimination ay importante sa cultivation. At yun naman sa obligation, wala ring obligation na walang intention. Yeah. And you have to keep it, not just maintain it, but cultivate it. Make it productive. Dahil walang tao ang nilagay ng Diyos sa di magandang sitwasyon. Ang problema ay ang pag-keep ng tao dito. If may obligasyon ka, dapat may intention ka. Kaya intentionally dapat mong gagawin ang obligasyon mo step by step. Yeah. Yan, may mga bagay na dapat tayong i-eliminate. At when you trust yourself rather than God, it is very dangerous. Yan yung sinabi ni Pastor Hill. At anuman ang ginagawa natin na di kasama natin ang Panginoon, hindi natin magugustuhan. Lumakad tayo sa sarili natin dahil sa ating kakayanan, dahil sa ating talino, dahil sa ating lakas. Ay, yan yung pinaka-dangerous, nakakatakot na mangyari sa ating buhay. Ay, delikado. Yeah. Lumakad tayo sa sarili natin. Nakakatakot. Correct. At syempre, pinaalala sa atin na itil ang ground. Yeah. Till the ground means na itil, kasi pag napabayaan mo ng matagal, kung ano-ano lang ang tutubo dyan. Kaya kailangan itil yung ground. At may obligasyon tayo na i-cultivate ang ating mga sarili. Pag hindi mo na-keep ang iyong kagandahan, mawawala yun. Yeah. Ito, isa pa maganda. Sinabi ni Sir Joto na my day itong ating naging tema noon. Sabi niya, keep the root to have a fruit. Oh, di ba? And peace and long life. Yun yung pinaliwanag ni Pastor na keep is not literally na itatago at itatago natin, katulad yung nangyari kay Adan. Hindi basta sinabi sa kanya, keep, hindi basta tititigan niya yan, i-maintain, kundi
ino-nurture. Yes. Iko-cultivate. Correct. Payayamanin sa wikang Tagalog. Doon lang lalabas ang iyong kagandahan pag na-cultivate mo ito. Oo, yung sabi na ni Pastor din na meron siyang talaga binigay na ano tawag dito, parang special na talent ba to? Word na ginamit na yung sa isang tao na talaga binibigyan niya ng inspirasyon, binibigyan niya ng paraan para makultivate na itong taong to, maganda siya. Pero kung ino-nurture niya, iaayos niya pa. Lalo pang aangat ang kanyang beauty. Correct. Yeah. Dahil walang kagandahan na instant. Yan. Oo, ginagawa yan. Totoo, di ba? It is a choice na kung paano natin i-possess yung ating sarili. Hindi naman yan basta na lang, eto na, magic. Kundi talagang pinagsisikapan. O, di ba? Bago tayo nakarating dito, pinagsikapan natin. Kahit pa paano talaga may ayos. Yung tayo, maging kaayos-ayos tayo, Yeah. kaya-aya sa harapan ng That's right, isa. that's Dahil right. sa panong ito talaga, ito, lalo na itong programang to talaga na talagang ginawa ng ating pastor para sa mga nani ng tahanan na nalulungkot. Akala nila sila lang yung may kabigatan, sila lang yung may ganyang problema, sila lang yung nakakaranas sa mga suliranin na akala nila mahirap na ang kalagayan nila. Yeah. Pero yung makita tayo na dito, masaya at meron palang kasagutan yung kanilang mga katanungan na wala silang mapagsabihan, kundi yung makinig lang sila rito, malaki Yeah. ng bahagi ito para magkaroon ng cultivation. That's right. Cultivate yung sarili. At nila. syempre, hindi lang physical, kundi mas importante ang spiritual na cultivation. Oo. Kaya ini-encourage tayo magbasa ng Bible, makinig sa mga preaching, at mag-tune in sa mga programa, and to really spend time with the Lord by praying, of course. At syempre, sabi ni Pastor, pag na-cultivate mo ang sarili mong buhay, you will become a motivation to Yan. others around you. O, diba? Di pwedeng di magkaroon ng fruit kung kinukultivate mo ang root. That's right. Sakto. Di That's ba? right. Gusto mo magandang bunga. Hindi sa simula pa lang. Simula pa lang sa seed, hanggang itanim mo yan sa maayos na lupa. Di ba? Hanggang magkaroon siya ng maayos na bunga. And there are things that you should and things that you should not do. Yes, correct. Yung mga bagay na dapat tayong gawin at mga bagay na hindi dapat nating gawin. That's right. Amen. Yun po. Amen, amen. Alam niyo, napakaganda po niyan. Alam niyo po mga kapatid, para po sa lahat ng viewers natin dito, ito po isa sa mga gusto ko po i-remind sa bawat isa po sa atin, which I want to also to emphasize ngayon. Alam niyo po, sa kagandahan ng mga pinakita na pinapapakinggan po natin, ay we're not saying this na para hindi tayo magkaroon ng problema or hindi tayo na magkakaproblema Yeah. or hindi ko sasabihin po ito sa kadahilanan na safe na tayo from any problems, you see, whatsoever it is. Not, alam naman ng Diyos mga kapatid ang ibig ko sabihin dito. Pero mga kapatid, sa kadami-dami ng message na tinatanggap po natin dito, primarily for the wives, sa lahat naman, dahil ngayon lang, kaya ko sinasabi ito for you wives at mothers, dahil ito yung episodes primarily for you. And sa lahat din naman na nakapakinig, kaya ito'y plano ng Diyos na mapakinggan din natin. Now, ito po sinasabi ko, kasi dami-dami na tinatanggap natin mga kapatid na mga knowledge mula sa Panginoon. We are really malayo na tayo, supposedly malayo na tayo doon sa point na tayo pa ay masira na ma-destroy ng Diablo. You see, yan po ang pinakamagandang blessing na dapat nating makita. Now, kasi ito po yan mga kapatid, kung tayo po ay nasa buhay Kristiyano natin, at dumating pa sa pagkakataon na buhay po natin mga kapatid na nasira tayo. Nasira ang estado as a wife, as a mother, nasira pang pamilya. Ito po yan mga kapatid. It only means that we rejected the knowledge. Amen. That's the main truth here, brethren. Ito po, babalikan ko po yung sinabi ng Bible sa Book of Hosea. Maliwanag yung sabi niya sa Biblia sa Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Now, alam niyo po ba mga kapatid, kaya gusto ko lang balikan ito? Because the word destroyed there
kung titingnan po natin, unawain natin ang ibig sabihin ng word na destroy dyan, ay sakto kung ano ang ginagawa ng Diablo sa maraming Kristiyano, not to the unsaved, ha? Sa maraming Kristiyano, anong sabi po dyan? To be dumb or silent. You see, my people are destroyed. My people have been dumb. My people have become silent. Bakit? For lack of knowledge. At alam niyo po, unawain niyo po yung pagkakaroon ng lack of knowledge. Mga kapatid, hindi po pwede na tayo dito as church family, mga kapatid. Again, I'm not saying this to brag, but we are so very blessed by God na kaya ko po sinasabi ito, hindi pwedeng paggamit sa atin yung terminology that we are lack of knowledge. Amen. We're not lacking knowledge here, brethren. By the grace of God, we've been very blessed by God with the knowledge na ini-impart niya sa atin through the preaching, through the teachings, through the programs. Tagdag po tayo, mga kapatid. And the only reason that we are destroyed, alam niyo po kung paano tayo dinidestroy ng pamilya, mga kapatid? Ang dinidestroy ng Diablo, pamilya natin, at every individual members of the family, sa mga tatay, sa mga nanay. You see, lalo na sa atin as two authorities of the family, and primarily the main authority is the husband, the father, and the second is the wife, you see, or the mother. Na kaya ko lang po sinasabi ito, mga kapatid, is this. Alam niyo pong ginagawa ng Diablo, pinapatahimik niya tayo. You see, bakit? May knowledge tayo because we have the Word of God. How is He destroying us? By making us dumb and silent. Ganyan ang ginagawa sa atin ng Diablo. Tagdag tayo ng knowledge mula sa preaching ng pastor natin, preachings from the pulpit, teachings from the pulpit, teachings from our area programs and church programs. Marami na tayong knowledge. Ang dami na. Pero ano po nangyayari, mga kapatid? Pinapatahimik ka ng Diablo. Ganyan tayo pinapatahimik ng Diablo. Alam niyo po kung paano tayo pinapatahimik ng Diablo? Yan sinasabi ng Biblia. Ganyan niya tayo sirain. My people are destroyed. My people have become dumb or silent for what? For lack of knowledge. Sa atin dito, not that we are not receiving a lot of knowledge. Ang lack of knowledge natin dyan, makikita natin how it is defined in Hosea 4:6. Because, sabi ng Bible, paano naging lack of knowledge yung people of God? Because thou hast rejected knowledge. You see, we lack knowledge. The people of God here in the book of Hosea as mentioned has lacked knowledge not because they don't have or nagkulang yung nagbibigay ng knowledge. No. Kaya sila nasabi na they lack knowledge because they rejected the knowledge. Mga kapatid, alam niyo po ba, mga kapatid, ang ibig sabihin dito ng salitang rejected? It means to spurn. Na ang ibig sabihin po ng salitang spurn, to show unwillingness to accept. You see, to show unwillingness not only to accept, but to show unwillingness to engage in. So kung iintindihin niyo po, mga kapatid, binigyan tayo ng knowledge ng Diyos, but our unwillingness to engage in that knowledge, that's the reason why we are becoming dumb. And Satan is making us dumb or silent with these knowledges that we are receiving. Na kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, dahil po sa ganyan, dyan ngayon ipinapasok ng Diablo yung yung worldly wisdom, which is just foolishness for the Lord. Akalain niyo yan, mga kapatid. Na kaya ko po sinasabi yan, para po sa mga wives, sa mga mothers out there, this is a very important. It's because of the reason na alam niyo po, you have to be careful and you have to be avoid. Because alam niyo po, minsan may mga pangyayari na sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa estado ng mga wives sa asawa na mismo. Bago, of course, dati na pag-usapan natin yan dito, na-mention ko po yan dito eh. Before you became a mother, you became a wife first. You became a wife first. Yan yung biblical pattern ha. Bagamat marami nangyayari ngayon, nagiging mother kahit hindi wife. Pero biblically speaking, mga kapatid, you should be a wife first before you became a mother. You see? Now,
Now, ito po yan mga kapatid. Now, as sa inyo po ng mga misis sa mga wives out there, alam niyo pong nakakalungkot mga kapatid, tingnan niyo ba, unawain niyo maigi ito. Alam niyo po nagiging problema, mga kapatid, is this. Pinapasukan niya yun ng Diablo. You have to be careful because of the reason ang Diablo ay maraming ini-input na filosofiya ng mundo na ang wives now are having equal authority with the husbands. Wow. The wives now should have an equal rights with the head of the family. You see, and the worst part of today's generation is that yung mga asawang babae is much more powerful now than the husbands. Kaya alam niyo po makikita niyo sa social media mga kapatid, if you're going to check the social media, which I believe you are not already ignorant with that, makikita niyo po ito. Ano po? Some of you, or most of us, are not anymore ignorant with this. Nakikita natin ang nakikita ito. Ano po yun? Ano yung nakikita natin ang nakikita? Ito po yung makikita natin sa social media. Ginagawa lang na biro sa mga FB Reels, ginagawa lang content sa YouTube, ginagawa lang content sa mga YouTube Shorts, you see na mga clips na, ginagawa lang content, ano yun? Pagka yung asawa lalabas, kailangan biglang magbuboses na. Lalabas yung, magbibihis yung lalaki, excited pumunta sa kanyang kaibigan, biglang babanat yung asawa. Saan ka na magpupunta? Siguraduhin mo pag uuwi ka dito, kung paano ka umalis dito, ganyan ka rin uuwi. Di ba? So, kaya ngayon, para lang maging katatawalan na yung gano'n, dahil plano mag-inom ng lalaki, lumabas siya ng bahay na lasing na lasing, naglasing-lasingan, para kung paano sa uuwi, at least ano niya na. You see? So, hindi lang po yan, pagdating sa pera, pag may bibilhin, yung lalaki, at saan mo na naman ginastos yung pera? Ano na naman binili mo? Palagi, ang nangyayari, talaga, ang makikita na pinapakita doon, na ang may kontrol ng pera sa pamilya ay yung babae. Wow. Dinadaan lang ngayon sa biro. Dinadaan lang in a content kuno. Pero the truth is, ang hindi nakikita ng maraming tao, ini-input na ng Diablo na makasanayan hanggang sa pag nakasanayan na yun, ma-adapt mo na yun, at pag na-adapt mo na yun, katatapakan mo ang isang maling kaisipan. You see? Na kaya mo po sinasabi yan, ano pong nangyayari ngayon? That's the wisdom of this world, which is foolishness with God. Ang nakakalungkot, kung sa picture ng pagsasama ng isang mag-asawang Kristiyano, ganyan ang nangyayari. Which, the truth, brethren, is already happening. Bakit? Sabi ko nga po sa inyo kahit mailipat natin sa spiritual dahil sa nakasanayan na yun, in the physical aspect, pagdating sa spiritual, nangyayari na po yun. Sabi ko nga sa inyo sino ang dark and silent sa spiritual? Masakit man tanggapin ito, at nandito ang ating mga pastor, ako po isang tatay, isang asawang lalaki, masakit man tanggapin. But when it comes to the spiritual life, most of the dumb and silent in the home are the fathers. You see, sino mas parang powerful when it comes to spiritual? Dahil siya yung active, yung mother. You see, nailagay na po natin ngayon in the carnal side, mga kapatid. Pag nadapat yung batayan din mga mothers and wives, lalo na po, is that yun yung mga dapat na maging sensitibo kayo na hindi nyo dapat mai-adapt sa buhay ninyo, and that you should only play your role according to what the Bible is telling you. You see, kaya sabi ko nga po sa inyo my people are destroyed for last week, nirecap nila Ma'am Marinelli ngayon, at saka ni Ma'am Cicha, narinig nyo po, binanggit nga dito ni Pastor trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. What the world is pushing right now is that sa position nyo as a wife and as a mother, you lean on your own understanding, and not acknowledge God, and not acknowledge His direction of your path. Ganyan po nangyayari. Dito po sa verse 7 ng Proverbs chapter 2, be not wise in thine own eyes. You see, pero ngayon, ano po makikita natin? Because Satan has been using the system of the world and the philosophy of the world and the secular knowledge and education of this world. Using that, mga kapatid, anong ginagawa ngayon ng Diablo?
They're trying to make you wise in your own eyes. Kaya nawawala yung fear of the Lord. Pag nawala yung fear of the Lord, then you will start leaning on your own understanding. Kaya nga madalas ko pong binabanggit yan, mga kapatid. Sa simula ng ating pananambahan, pag nagpipray ako, alam ko madalas yung pong naririnig yan, pangunahin kong pinagbibigyanan ng diin po yan sa panalangin natin, kada service natin, na pagkalooban at ibuhos ng Diyos sa atin ang kanyang wisdom, knowledge, and understanding para ano? Para hindi natin unawain ang tinuturo niya sa atin sa pamamagitan ng sarili nating pangunawa. Bakit? Hindi natin kayang abutin to. You see, we cannot reach, hindi natin kayang abutin to. Ba't natin hindi kayang abutin to? Knowledge ng Diyos to eh. This is heavenly. Ang layo. Sa book of Jeremiah, gaano kalayo? You see, ang langit sa lupa, ganun kalayo ang agwat ng kaisipan ng Diyos sa atin. You see that? Na kaya ko sinasabi po yan sa inyo, para sa mga wise, so you have to be sensitive with this. Because if you're going to cultivate yourself, sabi nga ng pastor natin last Tuesday, you have to make it sure na yung ugat ang kailangan pinakapangunahin na i-cultivate mo. And if you're going to focus on the root, mga kapatid, ang root palagi dapat natin to have a proper cultivation, dapat nandito sa salita ng Diyos. Because kung wala dito, I'm telling you, saglitan lang, marami po kayong mga wives, marami po sa inyo, you have this, sabi ko nga, this is generally speaking na rin eh. Because what Satan has been doing is, with the secular education, wala naman sanang masama. You see, lalo na yung mga basic educations natin, kailangan natin yun eh. You see, but as time passes by, as time goes by, you see, ano pong nangyayari, nakikita natin sa mga secular education, baka palaban sa Diyos. You see that? Kaya ko po sinasabi sa inyo, dahil ako mismo po ay nakabasa ng libro, na mismo, ay ginamit ko po nga yan dyan, minsan sa isa sa mga preaching ko, matagal na, before the pandemic, nilabas ko pa yung libro dyan. You see that? Libro about psychology. You see? Na itinuturo yan, mga kapatid. I'm telling you, they're trying to take God out of the equation. You see? Kailanman, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, akalain mo, pipilitin mo na basahin mo yung kapwa mo tao. Paano mo mababasa yan? Parehas lang kayo ng utak niya. You see, marami, using the system of the world. But the reason I'm telling you this, wala nang babase pa para mas maunawaan mo ang kapwa mo tao. Maunawaan mo ng tama ang papel mo bilang asawang babae, maunawaan mo ng tama ang iyong asawang lalaki at ang iyong mga anak, ito ang gamitin mo. The knowledge of God, the wisdom of God. You see, sabi ko nga po sa inyo, sa panahon po natin ngayon, marami, I'm telling you, maraming ginagawang paraan ng dyablo para mag-live tayo on our own understanding. You see, hindi lamang on our own understanding. Ay, sa paliwanag dito, Satan is making us also today, Satan is making a lot of Christian marriages. You see, na ginagawa na ng dyablo that they do it by their own eyes. They run it with their own eyes. Kaya nga nangyayari, mga kapatid, nagkakaproblema. Kaya dito, mga kapatid, ito yung magandang pag-uusap natin about cultivation. Sa mga wives, you know, by understanding this, it will never be hard. It will never be hard for you to cultivate yourself properly in the knowledge of God. Napaka-importante nito, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, because pag hindi natin ugat pero kung-usapan natin dito ugat, in-emphasize ng ating mahal na pastor yung root eh. It's always the root. When we deal problems, yan laging tinuturo ni pastor, when we deal problems, deal always with the root. At yan ang alam ko, napakasimple po yan na itinuro ng ating mahal na pastor. Kadalasan, saan tayo kagad nagko-confront? Ang kino-confront natin, yung bunga na ng ugat. You see? Kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, ganyan tayo mag-deal minsan ng problema. Problemahin mo yun dito, pero bakit? Sabi ko nga, para sa pamilya natin, sa anak natin. You see? Minsan, papagalitan natin agad yung anak natin kung bakit siya bubungangaan kagad, kung bakit niya ginawa ito. Tingnan mo muna kung anong ugat. Baka meron siyang naging dahilan na nakasanayan niya yun, kaya niya nagagawa ito ngayon. Right. Yun ang sinasabi ko. You see? So kaya dito, mga kapatid, when it comes to cultivation,
You see, you have to make it sure that the root of your cultivation should always go back sa knowledge ng Diyos. Because if not, you will just cultivate yourself using the knowledge of this world and not the knowledge of the Lord. And I'm telling you, you will have a hard time motivating your family, your husband, your children properly. Sabi ko nga po sa inyo, mahirap yan kung ma-motivate natin sila sa mali at hindi ma-motivate sa tama. Amen. Yun ang pinaka-nakakalungkot na bahagi. Pag ma-motivate sila sa mali at hindi sila ma-motivate sa tama. Kaya mga kapatid, we have to make it sure na pagdating sa cultivation, mga kapatid, never lean on your own understanding, rather, never be wise in your own eyes, rather, acknowledge God in all your ways and He will direct your cultivation. Yan ang pinakamaganda po dyan, mga kapatid. Pastor Rin. Yan. Napakaganda ng mga usapiyan. At kanina lang, habang nire-read matalamang nila Cynthia at ni Marlene yung ating pinag-uusapan ay talagang napakaganda. No? Maganda yung konting nire-recap natin. No? Kasi para naaalala natin yung mga nakaraan, naaalala natin yung mga narinig natin. Kasi kanina habang nagre-review kayo, iniisip ko kayo mga babae. Yun na lang magsuklay ng buhok pagkagising, napakahirap na yun. Yeah. Kaya nga yung iba, hindi na nagsusuklay hindi na magawang suklay. Yung pang magpapalit ka pa ng damit pagkagising. Yung pa po. Ito, physical pa lang ito pinag-uusapan natin. Na pagkagising mo, salamin, susuklay ka ng buhok, magpapalit ka ng damit mo na working clothes na or parang office time na ba na office time ng mother, saan ka mapupunta? Pupunta ka sa kitchen, alam mo lahat ng ito, nakita ko to sa Amerika mga kapatid, yung mga tao, yung mga mothers na mga wives, na pagkagising nila, makikita mo, nakita ko na sila nagtatrabaho sa kitchen, ang gaganda naman nila, hindi na sapagkat maputi at matangos ang ilong nila, hindi, nakaporma sila, maayos ang buhok, tapos maayos ang damit, maayos yung damit nila. No? I'm just giving you an idea. Baka pwede pa naman gawin ito sa bahay ninyo. Kasi wala pa naman bayad yung pagsusuklay ng buhok eh. Wala rin bayad yung yung pagbibihis ng maayos na damit. Yeah. Wala rin. So pagkagising ninyo, magsuklay ng buhok, magsuot ng maayos na damit na hindi itinulog ninyo para hindi na maamoy ng mga magiging katabi nyo yung banig o yung anumang hinigaan ninyo. So bago na yan. Ngayon, pagkatapos niyan, pag nagtrabaho na sila sa kitchen, alam mo, naka-apron na sila. Pinakaano talaga, nakapulupot na dyan yung apron. But maganda, even nadidefine, I think ang pinakamaganda sa isang mother, sa isang wife, ay nadidefine nyo yung kalagayan ninyo. And you are also magnifying your position. Yeah. You're magnifying your office. Your office is being a housewife. So, you're magnifying it. So, simple lang, di ba? So, ito ang sinasabi ko sa inyo. Nakita ko lang ito habang nire-recap nyo kanina. Kasi lahat ng mga yan, nagpa-flashback sa akin. Nung nakikita ko sila sa Amerika, pagtaas ko, pag-akit ko lang gano'n, paglabas ko sa, kung nasaan yung kitchen nila, nakikita ko yung mother gano'n eh. Na maayos ang kanilang itsura na akala mo ang tagal na nilang akala mo galing na sa palengke, akala mo galing na sa mall, or sa nag-grocery na sila, maayos talaga. Kasi yung iba pa nga naka-lipstick pa yan habang nagtatrabaho sila sa kitchen. Yeah. Kasi, ito yung sinasabi ko sa inyo. Now, lahat, yung mga ganyan, kaya sabi ko kanina, habang nire-recap nyo yun, talagang yung sinabi ko sa inyo, lahat ng mga pag-aayos, lahat ng pag-cultivate, huwag kayong matakot na mapagod, huwag kayong matakot na magtrabaho. It takes work, mga kapatid. Kasi kinakailangan talagang trabahuin, kinakailangan talagang magtrabaho, kinakailangan talagang
mapagod. Ay, huwag kayo matakot na mapagod. Nawala po yung sound niyo. Para pupunta lang, magpapakulo ka lang ng Nawala tubig, po po yan. mag-i-apron pa. No, Dahil sige hindi. po, nawala po yung sound Bahagi niyo. yan ng buhay mo. You see? Kasi ang problema natin ngayon, ang ating bahay mismo ay walang organization. Okay? For example, saan nakalagay ang apron? Saan nakalagay yung mga dapat nating paglagyan ng mga gamit doon sa bahay? So walang organization, labo-labo. See? Parang bumabalik yung mga sound ko. Alright. Anyways, so makikita natin mga kapatid na maraming mga dapat pa natin ayusin sa bahay. Okay? Now, which I believe, kayong mga wives, ay kayo ang responsible dito. For example, sa kitchen. Pag pumunta kayo sa kitchen, dapat kayo ang nag-organize. Okay? Saan nakalagay ngayon yung, for example, gagamit ka ng apron, saan mo kukunin yung apron? You see, saan nakalagay yung mga gamit? Saan nakalagay yung kaldero? Saan nakalagay hindi labo-labo. Hindi yung paglabas mo ng kitchen, kaya tinatamad tayo sa pumunta sa kitchen. Kasi paglabas mo ng kitchen, ang unang-unang sasalubong sa iyo ay ipis na gumagapang doon sa plato na hindi mo inugasan ng gabi. Diba? So, listen now. Alam mo ba na hindi nyo namamalayan, ito yung nagdadagdag ito ng stress. Stress sa inyo at may monitor yata naka-open sa sa may malapit sa ating operator or sa man. Hindi po sir, actually po dito naka-array po kasi tayo kaya nagsa-sound nagkakaroon tayo ng echo. Kumbaga, nakabuo lang tayo, naka-rely tayo sa speaker ng mga speaker dito. Hindi po dumadirect sa PC. Okay. Pero Alright. naman, Well, anyways. so far, naririnig naman po kayo sa Facebook, Pastor. Medyo may konting echo lang, kaya para sa mga sumusubaybay po sa amin ay medyo pagpasensyaan niyo po yung echo natin. Okay. Pero maliwanag naman. Go ahead po, sir. Sana maliwanag. Sana Opo, maliwanag. maliwanag. Kasi sayang yung nag-uusap tayo at nagsasalita tayo na hindi maliwanag sa mga listeners natin. Mahirap yun. Alright. But anyway, so makikita natin mga kapatid na napakahalaga na ang mga tao, ang mga mothers, ay sila yung nag-organize talaga. Now, wag ninyong papayagan na matulog kayo na meron kayong hindi natapos na bagay na nasa kitchen. Alright. Wag kayo mag-iiwan ng trabaho para sa ipis. Okay. So, iba yon. Magbibigay ng stress yan sa inyo. Kasi kaya ko lang ito na binigay sa akin to ng Panginoon ngayon na abang nagre-recap kanina, maraming mga mothers, wives, na nakakalimutan na itong ganito. Kasi yung bang magising ka na malinis ang kitchen, napakaganda yon mga kapatid. Malinis yung table, naka-arrange ngayon yung mga mat, yung placemat, yung mga ganon, naka-arrange sa table para pagising mo, ang ganda. So walang walang stress. Pagising mo, wow, ang ganda, ang alawan. So, encourage naman na kung nandiyan naman yung mga husband, you can help, yun yung sinasabi ko Diyan pa lang sa kitchen, mga kapatid, magkakaroon na kayo ng magandang time, nandiyan din lang naman kayo. Huwag nyo lang ang pabayaan. Nandun na, alam mo, ako naniniwala rin ako na malaking encouragement na sa wives, kapag nandyan yung husband nila na nanonood at nagtutulong, something like that. Or habang nagtatrabaho ng ganun yung wife, nagkikwento naman yung husband or nag-uusap na kayo. Kasi mas simpleng bagay yan mga kapatid sa loob ng pamamahay. Pero nakakapag-develop yan ng sweet relationship sa mag-asawa.
You see? So, yung bang ano, habang nandoon siya naghuhugas, ikaw naman nagpupunas ng table. You see? Alam mo, kung may mga anak man kayo, pwede naman rin gawin yan. So, just imagine, yung buong pamamahay, yung buong pamilya, ay nagkakasama-sama sa kitchen. Alright? So, kitchen pa lamang yan, diyan pa lamang yan, pero maganda na. Yan. So, ang iniisip ko lamang, lahat ng mga bagay na ito, it takes time, it takes work, and talagang tatrabahuhin mo. Kaya nga, cultivation. Walang tinatawag na self-cultivation. You have to work talaga. I mean, hindi yung pag sinabing cultivation, magkukusa na magkaroon ng makukultivate. No, yung cultivate, magkukusa siya mag-cultivate. Walang ganon. Wala. You have to put your hands on the plow to cultivate. Yeah? You have to put your hands doon sa panghukay, lahat ng mga bagay na yan. You really have to work. Okay? So, makikita nyo mga kapatid, sabi ko nga kanina, habang nag-recap kayong dalawa, naiisip ko, pambihira talaga, no? Sino kaya ang babae ngayon masipag pang mag-ayos ng buhok pagkagising? I mean, wife. Yeah. Yeah. And then, magpapalit ng damit na hindi yung pang-kwarto. Di ba? Hindi pang-kwartong damit, kundi pang-kitchen na. I mean, pag may halimbawa, may kumatok na Shopee, at least hindi kayo lalabas dyan na naka-90s kayo. Yeah. So, tapos, o kaya naman, magtatapis na lamang ng tuwalya, tatakpan yung pangtaas. Alam niyo ba na dito, mga kapatid sa amin, may nakikita ako rito, pag nagbukas ako ng gate ng gano'n, nakikita ko, may mga babae, maglalakad dito na sa halip na magbra, tatakip na lamang, magdadala lamang sila ng tuwalya. See, that's not right, mga kapatid. Dapat yung husband nyo lamang nakakaalam niyan. Husband lamang ang nakakakita niyan. So, kaya nangyayari yan mga ganyan because you don't have to put you don't want to put your hands to work. Di ba? So, yan ang problema eh. You have to always make your hands busy. You see? It's of course, nanggagaling yan sa mind, mga kapatid. So, naunawaan nyo. Simple lamang itong recap, mga kapatid. Sabi ko lamang, napakagandang tignan pag nakakita ka ng isang wife, nagtatrabaho sa kitchen, maayos ang damit, then may apron, tapos maglabas ng asawa nyo, mag-iisip yan po, ano nangyari sa'yo? Para kung nasa restaurant ngayon, di ba? So, it looks like that. So, hindi nyo alam na motivate yun ng matindi ang inyong mga asawa. Oh, malaking bagay yan, I promise you. So, yan ay nakita ko lamang kanina, pero hindi yan ang dadaling ko ngayon. Ang dadaling ko ngayon ay may kinalaman din sa sinabi ni Janel kanina. Napakaganda po yun. Ignorance. At kaya naging ignorante siya, mga kapatid, nireject niya yung knowledge ng Panginoon. Di ba? Naalala ko tuloy yung may pinakita si JJ sa akin, yung galing sa atin na pumunta doon sa nagliwaliw na at nagpatutuo sa isang simbahan. Ang sabi niya, na-realize niya na ang kalaban niya pala ay hindi si Satanas. Akalain mo yan. Ang alam ko lamang dito, dalawa eh. Pag hindi mo kakampi ang Diyos, kakampi mo ang Diablo. Ganyan yun eh. Sabi niya, na-realize niya na hindi pala daw si Satanas ang kalaban niya. Ang kalaban niya, yung sarili niyang ignorance. You see? So grabe na ang kalaban ng Diyos. Okay? Si Satanas at saka yung taong yun. Kasi siya na nagsabi, kung hindi si Satanas, ang kaaway niya, ay sabi niya, sarili niyang ignorance. Ang ignorance itself is not wrong itself. I mean, yung word, wala. Not until na yung ignorance ay mapunta sa persona. Di ba? See? So, it is just a word. Walang power yun eh. Ignorance, walang power. Not until na mapunta yan sa position of power. Yun.
So, ganun yan. Ngayon, so, nasabi niya lang gano'n. Kaya, ang tao talaga, tama yung sinasabi ni Paul, eh. Pagka nagkunwaring marunong, ay lalong nagiging pulpul. Yan. Ngayon, gandang usapin po rito mga kapatid, yung rejection ng knowledge, which is very important. Ngayon, kaya napakahalaga na katulad ngayon, di ba, nagre-recap pa lamang kayo, may pumapasok na sa akin. Ay kung ako, siguro, hindi man ako pastor, habang nakikinig ako sa iyo, Cynthia at Marnele, may matututunan, nagre-recap pa lang kayo ha, may matututunan na may pumapasok na sa akin. Kasi, so kung nanamnamin ko yun, napakaganda. Di ba? Napakaganda. So nakakapag-create na ako ngayon ng mga bagay na pwede kong gawin na maging blessing sa asawa ko. Kung tatanggapin ko at hindi ko i-reject yung knowledge, information na binibigay niyong dalawa. Di ba? So ang ganda. Kaya makikita nyo, ang mga tao ay nagsasuffer talaga for rejecting others' knowledge. Okay? Or particularly God's instruction. You see? Now, so ang pinakamaganda nito na very familiar sa atin, naghahanap ako lagi ng mga passages na familiar, no? Na minsan ay kinuquote pa ng napakaraming Kristiyano. Okay? Now, para yun ang magamit at para mapagbulay-bulayan pa rin. Ngayon, eto ngayon, sa Psalm 1:1. Mapapansin nyo, sabi ng Biblia, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Okay? So, sinabi rito ni David ng positive from the negative. Okay? Alin yung positive? Blessed is the man. Blessed. Yung blessing. Mapalad ka. Alin yung mga negatives? Yung ungodly, sinners, and then scornful. Okay? So sinabi niya, yung pwede kang pagpalain if you will not communicate with them. Okay? Now, listen, napakaganda nito. Alam nyo, ang ganda talaga ng Bible. Kaya napakaganda yung sinasabi kanina ni John Hill na mula sa Hosea, na mapapahamak ang tao talaga na kulang sa kaalaman. Kaya ngayon, palagay ko naman, hindi na natin problema yung kakulangan. Ang problema natin, yung rejection. You see, hindi na kakulangan yung problema natin. Ang problema natin ay rejection. We are rejecting the Word of God. Now, pinakamaganda rito sa talatang ito, pansinin niyo na mabuti ha. Sabi ng Biblia, blessed is the man. Okay? That's the positive. Mapalad. Ang ganda. Para sabihin mo, pag nag-aaral ka ng Biblia, sino yung mapalad? Sino yung tao na yun na mapalad? Sino yung tatay na yun na mapalad? Sino yung nanay na yun na mapalad? Sino yung asawa na yun na mapalad? Okay? Nasabi ng Biblia, that walketh not in the counsel of the ungodly. In other words, hindi namumuhay ayon sa counsel ng mga ungodly rito is wicked. Ng mga nagre-reject ng knowledge ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. So, sino yung mapalad dito? Sino yung happy? Yung mga tao, mga asawang babae, na hindi namumuhay ayon sa mga sinasabi ng mga nagre-reject ng knowledge ng Diyos. Okay? That's it. Okay? Now, paano yun? Alam mo, hindi tinapos ni David yan sa verse number 1. Pumunta siya sa verse number 2. So makikita nyo ngayon, parang, okay, ako naman hindi ako kasi pwede mangyari yun eh. Ako naman, ay hindi ako nakikinig sa sinasabi ng iba. Okay. Ngayon, kung hindi ka nakikinig sa sinasabi ng iba, mapalad ka ba? No, hindi pa ganun. You are always talaga delikado na ikaw ay makontrol ng knowledge ng iba. Okay?
Kaya hindi tinapos ni David sa verse number 1 eh, na ikaw ay masaya, ikaw ay mapalad. You say, yung bang sabi, oh, wala naman akong kaibigan na masama. Oh, wala naman akong kausap. Wala naman akong kamaritisan. Oh, hindi naman ako nagmamarites. Hindi naman ako nakikipag-usap. O hindi ako nakikinig sa iba. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yun, ano ang ginagawa mo at ano ang dapat mong gawin? Alright? Bumaba ka sa verse number 2. Makikita mo dyan na sabi ni David, but his delight, okay? So sa number 1, masaya ka na wala kang ganitong counsel na naririnig o namumuhay ayon sa counsel ng ibang tao. Okay? Na walang Diyos o nagre-reject ng knowledge ng Diyos. Pero ang sabi niya, yung kanyang kasiyahan, delight, kung saan siya natutuwa, is in the law of the Lord. Di ba? Okay. Hindi ka nga nakikipag-usap sa iba, hindi ka nga nakikipag-usap sa ungodly, hindi ka nakikipag-usap sa sinners, hindi ka nakikipag-usap sa scornful. Pero sinong kausap mo at saan ka kumukuha? Eh baka sa'yo rin. Ang tawag pa rin doon ay self-righteousness. Di ba? So kaya dapat may pagkukunan ka. Ano yung pagkukunan mo? Sabi ni David, your delight, yung kasiyahan mo is in the law, in the word of God, in the law of the Lord. Di ba? So, sabi pa ni David, paano mo gagawin yan? Hindi lang tinuro ni David na sinabi ni David, nasa salita ng Diyos, kundi paano mo gagawin? Ang sabi ni David ngayon, and in His law, anong ginagawa ng isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos? Ito ngayon, and in His law that he meditate day and night. Okay? So, ang totoong masaya ay hindi nananatili o hindi nakikinig sa mga sinasabi ng ungodly, ng sinner, ng scornful. Okay? Kundi, masaya siya sa salita ng Diyos at yung salita ng Diyos pinagbubulay-bulayan niya umaga at gabi. In other words, ang nare-retain sa kanyang isipan, sa kanyang brain, sa kanyang knowledge, ay ang salita ng Diyos. Diba? Yun ang kanyang pinagbubulay-bulayan. Alright? Now, for example, pagka ang Diablo, ito na ngayon, papasok na ngayon ang Diablo sa pamamagitan o gagamitin niya na si Marites. Okay? Ano ang unang-unang gagawin mo ngayon? Anong sabi ng Bible patungkol doon? Diba? Hindi dapat ako makikinig. Kung gusto ko maging masaya ngayon, hindi ako makikinig sa Kanya. Bakit? Dapat matuwa ako sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Now, anong sabi pagka medyo nagagalit ka na? O anong sasabihin mo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Alright, punta ka sa mga sinasabi ni Paul. Kinakailangan, o sinasabi rin ni James, o sinasabi ni Peter. Okay? Ano? Maging si Paul, kapatid sa Ephesians, love, mamahalin mo rin ang iyong husband. Sinasabi rin. Sinasabi ni John, love one another. Sinasabi ni James, kinakailangan na wag mong papahintulutan na meron kayong hindi pagkakasundo. Kasi pagka meron kayong hindi pinagkakasunduan, makikita mo na hindi papakinggan ng Diyos ang inyong panalangin. Alright? So yung mga bagay na yun ay dapat natin makikita. Yun ang maganda pag meron kang magandang impormasyon. So, papasok ka agad yung salita ng Diyos. Pagpasok ng salita ng Diyos, anong sinasabi? So it's always the Word of God against the counsel of the ungodly, the counsel of the sinners, and the counsel of the scornful. Okay? Kaya, bakit? Bakit natin pipiliin yung salita ng Diyos? Kasi ang Diyos ang nakakakilala sa atin sa pulpa. Katulad ng sinabi ko sa inyo no Sunday. Bakit ka makikinig sa mga sasabi ng tao? Kailan kayo nag-meet? Ang Panginoon kilala ka na. Bago ka pa nabuo. Oh. Ang tindi na
Bakit ka makikinig doon? Bakit ka sisirain ka o pa? Does itong mga taong ito knows your future? No, they don't know your future. God knows you from the very beginning, and God knows you in the future. See? So alam na alam lahat ng Diyos. Kaya ang pinakamaganda, ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Next, pagka sinabi mag-cultivate is to meditate. Kita nyo? Alright. So yung mga words na natutunan natin, yung mga una, when you cultivate, you should also what? Eliminate. Yeah? So, noong nakaraan, when you cultivate, you should work. In other words, you excavate. You see? Alright? Because dapat ma-obligate ka sa pag-excavate in order to cultivate. Yeah? So you have obligate yourself to excavate, to cultivate. Okay? So, kaya mahalaga yung mga bagay ng mga words ngayon. Ngayon naman, in cultivation, as far as spiritual matters concerned, you always have to meditate. All right? That's the word. Yung mga pinapag-aralan nating words, mga kapatid, mahalaga yan. So, hindi mo na lang namamalayan. Sabi ko sa inyo, huwag mo na sa inyong motivate. I-motivate ko ang aking asawa. You see, kalimutan mo yan sapagkat it comes with cultivation. Motivation comes with cultivation. When you cultivate, sigurado kang magkaka-motivate. Mamumotivate mo yung sarili mo, mamumotivate mo yung asawa mo. You see, mga anak mo. So just imagine, kapatid. Imagine ninyo, ganito muna gawin nyo. Pagka, sabi ko nga sa inyo kanina, habang nag-recap kayo, naisip ko na kaagad, wow, sabi ko, ang ganda nito. See, gaano kaganda, ganito muna gawin mo. Yung sinasabi ko kanina, alright, tignan mo sa salamin mo, o kung gusto mo para ma-motivate ka rin, i-picturean mo yung sarili mo pagkagising mo. And then pagkatapos niyan, picturean mo ang sarili mo pag nag-ayos ka na, pag nagsuklay ka na, pag nagbihis ka na, and then pag naglagay ka na ng apron mo. Yeah. Pag naglagay ka na ng apron mo. Okay? Pag naglagay ka na ng ganyan, alright, nakapag-lipstick ka na, alright, picturean mo sarili mo, tapos humarap ka sa salamin. Anong oras nangyari yon? Maaaring alas 6 ng umaga. Okay? Imagine na at 6 o'clock in the morning, gano'n na ang itsura mo. Kaya, abay bago umalis ang asawa mo. Sa totoo lang, eto sa mga lalaki, if the truth be told, okay, and if you will tell the truth, naglalakad na at bumabiyahe na yung asawa mo, kayo pa ang nasa isipan ng asawa niyo lalaki. Yeah? Yeah. So, yung mga bagay na yan, and then, habang nandiyan kayo sa bahay, nag-iisa kayo, ganun ang itsura ninyo. Alright. Of course, pagkatapos na ng kainan, pagkatapos mo na ng kitchen thing, or kitchen obligation, magtatanggal ka na ng apron. Pagtanggal mo ng apron, harap ko rin salamin. Alright, wala na yung apron, another work na naman. I will shift to another work. Alright? Palit ka na ng mode. Tapos na yung kitchen mode. Alright? Ano na naman? Walis mode or linis mode. Pero ganun ang itsura mo, nagtanggal ka ng ganun. Alright? By the way, tip ko to sa inyo, Tip ko to sa inyo. Alright? Para maging maayos at maganda ang kilos nyo. Alright? Wear rubber shoes. Okay? Tip yan. Okay? Lagi kayong gagamit ng rubber shoes na gagamitin nyo lang sa loob ng bahay
na hindi nyo gagamitin na pamalengke o pang saan-saan. Kasi pag ginamit nyo sa pamalengke yan, susunod nyo sa loob ng bahay, dala nyo yung dumi sa palengke. Okay? Now, tip ko na rin to sa mga asawang lalaki. Bilhan nyo ng pangbahay ng rubber shoes sa mga asawa ninyo. That's right, that's right. Meron po yan, may ganyan po. Actually, sa Japan, ma'am, di ba? Dapat flat. Yung loob ng bahay, no? Naka-medyas pa yun. Disente sila. Sir, wala kami mic na. Kaya hindi ka Hindi lamang yun, hindi lamang sa disente, kundi physically speaking, pagka nakabuo yung paa nyo, habang naglalakad kayo, mas madali. Kaysa kalat-kalat yung paa ninyo. You understand what I'm saying? Kalat-kalat. Okay, hindi balance. Hindi equal yung pagdala ng weight ninyo. Pag naka-rubber shoes kayo, buo yung paa ninyo, equal yung distribution ng weight ninyo. Nandoon lang yun sa isa. Pag apak nyo ng isang ganon, pag pull nyo, hindi push, ha? Ayan na, dami na naman matututunan to. Oh. Ang paglalakad, hindi push, kundi pull. Alright? Okay. Pagbagsak nyo ng ganon, buo yung weight ninyo nandoon sa paa, hindi kalat. Kaya makikita nyo minsan, kaya masakit ang isang side ninyo. Oh. Kaya masakit yung isang side ninyo, kasi kalat, nandito lang sa kabila yung weight. Pag naka-rubber shoes kayo, mabilis kayong kumilos, kaya mabilis kayong magkumilos, magaan, kasi equal yung weight ninyo, maganda, nasa tamang kalagayan. Nakukuha nyo? O lalong-lalo na kung aakyat kayo. Pag umakyat kayo sa hagdanan, iba yung weight ninyo, iba yung, so ang hirap ng ganyan. Okay, pansinin niyo yung sinasabi ko sa inyo. So, ngayon, pag nagtatrabaho na kayo ng gano'n, nagtanggal na kayo ng apron, nag-gilnas, iba na yung mode nyo, nag-shift na kayo from kitchen mode to linis mode. Okay, cleaning mode. Okay? Ngayon, so, madali. And then, subukan nyo, mag-i-enjoy kayo. At habang naglilinis kayo, ano pa ngayon ang nasa isip ninyo? Salita ng Diyos. Yeah? Salita ng Diyos. Eto, mga kapatid, yan. Oh. Kaya, yan ang pinakamaganda. Kaya ako dito sa bahay ko, laging naka-open ang salita ng Diyos. Laging nakabukas ang Bible. Pagka umupo ako rito, ang makikita ko Bible. Ang makikita ko salita ng Diyos. You see, so you understand what I'm saying? You have always to meditate. If you are to cultivate, you have to meditate the Word of God. Dito muna mag-meditate. Pag bulay-bulayan mo salita ng Diyos, gaano katotoo sa iyo yung sinasabing, obey your husband. You see, imagine na ang susundin mo ay yung husband na naglalove sa kanyang wife. Di ba? Di napakaganda, kapatid. Nakikita ko mo kung paano sinisynchronize ang lahat ng mga bagay na ito. You see? Na-synchronize talaga. Kaya napakaganda. So, just try it, wives. Just try it. Alam ko naman na napakaganda. Makikita nyo kung gaano kaganda ang salita ng Diyos at ang pinag-uusap-usapan natin dito kung ito, mga kapatid, ay nasusunod. You see, ang problema lamang is when we reject the knowledge of God, we are now rejecting our hope to build the best relationship of a husband and wife. See? So imagine, picturean nyo lang mabuti, napipicturean nyo na ba ngayon, gaano kayo kaganda at 6 o'clock na naghahanda kayo ng nasa kitchen mode kayo ngayon, naka-apron, naka-lipstick. Mabuti na, wala kayong dapat katakutan kasi nakaprograma ito at naka-record ito. Kaya kung sinasabing wala kayong katakutan, kasi baka mag-isip ngayon yung asawa ninyo, aba, bakit nagli-lipstick na ngayon itong asawa ko? Baka may dumadalaw sa kanya. Ayun. Mag-a-absent niya sa trabaho para manghuli.
Pero at least ngayon, nasabi ko na ngayon, ha? Burn out na sila, burn out na. Alright? Ngayon, so you try that. You try that, mga kapatid. And the best of all is, huwag niyo kakalimutan, meditate. Meditate because you are cultivating something within your relationship. Kaya wag natin kakalimutan yan, mga kapatid. Alright? So dyan muna tayo kasi tumataas na yung oras natin. Alright? Nawa ay nakatulong tayo pero itutuloy natin yan. Ang problema kasi natin, mga kapatid, saan tayo nagkakaproblema? Saan tayo nawawala ng... Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sabi ni Pastor, mag-meditate. Saan ako pupunta? You see, saan ako pupunta? Paano ko ngayon mamimeditate ang salita ng Diyos? Alin doon? You know, marami tayong pag-uusapan pa sa susunod. Okay? Kaya huwag niyong imimiss itong programang ito, mga kapatid. Invite more to listen sa programang ito. Okay? Alright, back to you, John. Baka may sasabihin sila. Baka may sasabihin si Marnelli. Napakalinaw po yan. Sige po ba, maano na, bago tayo magtapos, kayo po. Sabi ko po, mauubos na po yung apron at rubber shoes ng Lazada. Mayaman mag-order. Ano po, Pastor? Naalala ko po... By the way. Oo, by the way, bago mo ituloy yan, Marnelli. Ang piliin ninyo, yung malambot ang ilalim. Yung talagang, yung easy to walk, light, and napakalambot yung ilalim. Okay? Para pag nagtatrabaho, talagang ang tawag din is working shoes talaga yon sa loob ng bahay, ha? Meron yung gano'n. Yung ano tawag? Slip-on. Driving shoes. Parang driving shoes, sir, na yung slip-on lang. Yeah. Pero, hindi, alam mo kasi, ganito yan. Ipapaano ko sa inyo. So, tama yun nabanggit nyo. Nakalimutan. Na-miss ko yun kanina, Cynthia. Sinabi yung driving shoes. Kaya napapansin nyo ba, palagay ko nakaranas kayo mag-drive na open ang shoes ninyo. Napansin nyo ba na pag open ang shoes ninyo, parang nakakapagod. Pag sinabi mong driving shoes, ay buo talaga yung ibabaw. Pero ang problema sa driving shoes, mga garterized. Ang kagandahan sa merong sintas, naka-fix, na kahit tumagilid kang ganon, hindi mag-give in, walang garter na mag-give in doon sa pagkaganon mo. Kasi pagka napihit mo, nag-garterize yan, luluag yung garter. Di ba? Sasama yan doon sa kung saan ka pa rin kumiling. Pero pagka sintas yan, fix na fix talaga yan. Yan ang pagkakaiba niyan, mga kapatid. Pag nakasintas yan, siguradong napakaganda. Mas maganda, kung ako tatanungin nyo, mas maganda yung nakasintas kaysa sa garterize. Ang garterize kasi, ang number one na kailangan ng shoes talaga, ako meron din akong ganyan mga driving shoes na ganyan. Pero ang ginagamit ko may sintas. Kasi naka-fix talaga. Kahit na pag naglalakad, naka-fix talaga. Hindi garterize. Kasi pagka garterize, yun nga yun, pag tumagilid ka, luluag din yung garter, sasama pa rin sa pagtagilid. Di ba? So hindi pa rin buo. Hindi pa rin buo yung weight mo rito. Kaya minsan sabi mo, nakasapatos ako, masakit pa rin yung ano ko. I-garterize kasi. Yun. Ang tawag doon ay common sense. Thank you, Pastor, sa mga tips. Ang dami pong tips. Yeah. Oo. Ano po, Go ahead, Manere. Tuloy mo yun. Yung friend ko po na may-ari ng restaurant, may natutunan po ako sa kanya long time ago. Sinasabi niya po na huwag kang mag-iwan ng basura. Yung, di ba may basura tayo sa kitchen? Paggabi, kasi doon po namumuo yung mga ipis at daga. So pinapatapon ko talaga lahat ng basura paggabi bago matulog. At walang hugasin kasi yun nga, pagbabahayan siya ng ipis at mga kung ano-ano pang insekto dyan. So, excited na po kami na i-implement ang mga susunod na kabanata ng ating alam ko na, woke up like this. Yeah. At tawag doon, wake up with joy. Wow. Hashtag. Mag-hashtag po kami ng mga Mother's
Pastor. The-challenge natin Yeah, ang yeah, mga yeah. mothers, lahat ng area. Let's have a hashtag. Dapat dapat magpapadala kayo ng picture na ganyan. Magpapadala daw ng before and after pictures. Yan ang challenge sa ating mga mothers. Oo nga, di ba? Meron tayong GC ng mga mothers. Oo, doon tayo. Yeah, yeah, yeah. Meron tayong matatanggap na, I woke up like this. O, Oh, di ba? And after Pwede yan sa mga GC ng mother sa bawat Mothers. areas. Yes. Bawat area. Bawat Gawin area. natin yan. Gawin niyo yan sa Gawin mga natin bawat yan, areas. grabe. Lagi yan West yan. Bank, mothers. Yeah. sa lahat ng areas. Yun, tama. Isama Tama. yung mga Ko naman, alam ko encouragement. naman. Alam ko may mga na kayo eh. May mga what's this? May mga rubber shoes na kayo, yeah. ito na kayo. You're not just using it eh. Para kasing mga gustong mag-jogging sa loob ng bahay nila. So bumili sila ng treadmill. Ngayon, yung treadmill nila, lalagyan lang yun ng sapatos at sabitan ng mga plansahin. Wala na kami lugar para Maganda po yung inyong reminder sa amin na house is our office. Which reminded me also, Pastor, yung mother ko, yan din yung naririnig ko sa kanya. Kaya natuwa ako habang kayo nagsasalita, parang bumubulong pa rin yung boses ng nanay ko sa akin na yung gawing office yung bahay, maging maayos. Ang lagi niya nire-remind sa akin, sikapin nyo na laging maayos ay yung CR. Kasi, dapat malinis ang CR. Ang kusina, ang lababo, huwag iiwanan ng madumi bago matulog sa gabi. Kasi pagbabahayan talaga yan na daga, ng ipis. Kaya nakakatuwa na talagang nag-e-echo sa akin habang nagsasalita kayo, sir. At kaya na-remind din ako na naalala ko rin kung paano ko rin ipinapasa ito sa aking mga anak, lalo na dalawa ito. Yun? Yes, sir. Yeah. At saka nagtataka sila, bakit nga, mama, nasa bahay ka lang. Kasi akala nila yung apron, kung lang yan, parang costume. Yeah. Parang ganun lang. Kaya natuwa ako nung minsan na ka-video call ko si Pauline, kasama niya yung kaibigan niya na nasa malayo sila nag-work. Sabi niya, oh Pauline, bakit si mama mo naka-apron? Ay nako, si mama ganyan yan pag nasa kusina. At saka pag naglalabas, sir. Kasi minsan may darating na, lalo na noon nang hindi pa nagpa-pandemic, biglang may darating. Kasi yung business namin, transient, may biglang dadating, at least hindi ka basa, hindi ka madumi, ganyan. Kaya nakasanayan ko na rin talaga yung mag-apron. Pero ang itatry ko, sir, yung magsapatos. Mag-rubber shoes. Yeah. Mag-makeup. Ay, yung umaga. Ay, oo, yung pag-gising. Pero sir, sa amin kasi ako, bago matulog, di magsusuklay nga, nakapusot. Curlers. Pero, pusot. Tapos, pag tulog, tatanggalin ko siya, katabi ko si pusot, pag gising ko, kamay na lang yung suklay. Susuklayin ang kamay, tapos saka ko rin ipupusod. At yan talaga, ang una talagang pupuntahan is kusina. Para makapag-prepare muna ng pagkain. I think yung suklay na sinasabi Yeah. ko, Pastor, dun sa mga babaeng, alam mo yun, yung kalkag yung buhok sa Bisaya. Oo, walis. Siguro yung nakakatakot pag gising niya nakalagay. That's right, that's right. Oo, yun po yung sinusuklay. Kung hindi, magpupusog na lang kayo. At mag-toothbrush pag gising. Mag-toothbrush. At eto pa isang tip sa mga Yeah. nanay. Yung Alam mo, ating... pagtututbrush, alam niyo na ako personally ang ano ko sa practice ko, natutunan ko sa mga Japanese to eh. Sabi nila, minom ka ng tubig muna bago ka mag-toothbrush. Because there's something na, I don't know, sinunod ko lang naman, pero mukhang okay. Mukhang okay. So, bago mag-toothbrush, uminom ka ng tubig. Ako uminom ako ng warm water. And pagkagising ko, iinit ako ng tubig. Pagkatapos, titimpla ako ng barley. Barley. Okay. Haluan ko lamang yun ng tubig para maging warm lang siya. And then, pagkatapos, inumin ko yung barley. Iinom ako ng supplements na ginagawa sa akin ni Doc Sheila. Very, very effective, mga kapatid. I'm telling you. Ngayon, tapos iinom pa ako ng mga ganito, isang puno rito, maliban sa barley isang puno rito ng warm water. Yeah. So,
Pag ininom ko yan, and then, ngayon, alam ko naman na wala pa akong kinakain. So, wala pang dumi yung ngipin ko, wala pang naitakip, sa ngipin ko. So, ang ginagawa ko lang yan, nag-gargle na lang ako ng mouthwash. Yan, kaysa mag-toothbrush ka. Isa pang trabaho yun, nakakapagod din kaya yun. Kasi, mabuti kayo, dito lang. Ako hindi eh. Hindi lang dito eh. Ganun pa ako. At saka, karagdagan din sa mga nanay, remind natin, yung ating kama, dapat laging malinis yan. Diba? Ako yung sabi ko sa mga bata, pag gising pa lang ninyo, tapikin nyo yung inyong mga unan. Kasi hihigaan nyo yan, dapat maayos yan. At yung, kasi nakukurumpi yung unan kahit gaano pa yung kamahal, dapat maayos yung unan bago natin itago para paggamit natin sa gabi, maayos pa rin yung unan natin. At ipagpag yung cover ng kama para pagtulog natin, maayos yung ating hihigaan. O, di ba? Yes. Amen? That's good. Alright. Alam niyo po mga kapatid, alam niyo po napakaganda po nito eh. Kumbaga ito ay makikita po natin dito, mga kapatid, no, that cultivation is as you do the proper cultivation and have the proper roots of cultivation, it will really mag-sprout up talaga yung bunga. Yan, yung fruit palagi. Yan yung sinabi na nakaraan, di ba? Yan yung binanggit mo rin kanina po, Ma'am Sitya, yung root. If you have the proper cultivation sa root, you will always produce a good fruit. At ang bunga yan ito, pinag-uusapan natin mga kapatid, bahagi ng cultivation ito. Yung isa sa mga magiging bunga niyan ay decency ng pamumuhay po natin. Wow. You see? Kaya din yung mga kapatid, no? Ayan ang sinasabi natin. If you're really ayos sa loob, cultivated spiritually, you will automatically be cultivated physically. And diyan ka makapag-motivate ng iyong family. Yan ang pinakamatindi dyan. Kaya sundin natin mga kapatid ang tinuturo ng Biblia because proper cultivation will always help us to be a good motivation para sa mga taong nakapaligid po sa atin. Yan lagi natin tandaan. Kaya napakaganda po mga kapatid. Kaya ito yung sinasabi ko ulit about isang tinan nyo po. Sobrang knowledge at tinanggap po natin. Isang episode pa lamang po ito. You see, nakakailan na po tayo. Kaya kasi sinasabi po ito sa bawat sa po sa atin, ito na naman, babalik na naman tayo sa binasa ko po kanina sa inyo. Huwag po tayong magpapayag that we will be destroyed because of rejecting this knowledge, mga kapatid. Itong knowledge na tinanggap po ninyo na ngayon para sa lahat ng wives, sa lahat ng mga mothers dyan, huwag nyo po i-reject to in a way of being passive sa mga bagay po na ito. Sabi ko po sa inyo, minsan, lalo na, if you're a member of this church, thank God and be grateful to God always because of these knowledge na tinatanggap po natin sa araw-araw. Alright? Amen. So, dyan po muna tayo magwawakas mga kapatid. Maraming salamat po muli, Pastor Hill. Maraming salamat, Ma'am Sitya, Ma'am Marinelli. Thank you very much. And also to our viewers worldwide, nationwide, thank you for being with us even to the north, south, east, and west corner. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating programa. Pastor Hill? Alright, ito lang sabi ko sa inyo mga kapatid. Do not reject knowledge, but meditate knowledge. Okay? Instead of rejecting knowledge, it would be better to meditate the knowledge. I'm talking about the knowledge na nagagaling sa salita ng Diyos. Okay? So yun ang pinakamaganda. Pagka ginawa natin yan, tama yung sinasabi ni David, you are blessed. You are blessed. Okay? So maraming salamat. Naway nakatulong kami sa inyo sa tanghaling ito. Alright, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And bagamat tayo po ay nagkaroon ng technical difficulties mga kapatid, but somehow ay nagiging clear tayo nitong lately, itong patapos na, ay naging maayos po ang ating pong sound system by the grace of God at talagang hindi mananalo ang Diablo dahil siya ang ating kaaway. Okay, so Maliwanag yun, sir. may maliwanag po yan. Okay, so again, it's a great blessing that once again, matatapos tayo na meron tayong maayos
at pinagpalang programa sa araw po na ito. A Amen. blessed Tuesday to all of you, brethren, and on top of all of this, lagi namin sinasabi, to God be the glory. Amen. Bye-bye. Thank you, Pastor Hill. Bye. Thank you, Sir Jao. Thank you, thank you, thank you. Amen.